Hello mga kalatigo, magandang araw po sa inyong lahat. Pag-usapan nga natin itong mainit na issue ngayon. Kaugnay pa rin yan sa labanan ni Lieutenant General Antonio Parladi Jr., ang Southern Luzon Command Chief ng Armed Forces of the Philippines, at siyempre ang mga miyembro ng Makabayan Bloc, no? Na pinangunahan ni dating Congressman Nery Colmenares, at maging itong mga Makabayan Bloc member na sina Congressman Sarate ng Bayan Muna, Congressman Franz Castro ng ACT Teachers, Congressman Arlene Brosas ng Gabriela, at Congressman Ferdinand Gaite ng Bayan Muna. Ito'y matinding usapin ngayon ito, mga kaibigan, sapagkat ang sabi nga ni General Antonio Parladi ay kanyang hinahamon itong Makabayan Bloc, lalong-lalo na si Congressman o dating Congressman Nery Colmenares, kaugnay pa rin doon sa sinasabi ni General Antonio Parladi Jr. na nagsimula itong, mga kaibigan, itong mainit na usapin, itong binigyan ng babala ni General Parladi itong artistang si Lisa Soberano na huwag makipag-ugnayan sa youth members ng Gabriela, kaugnay doon sa kanyang pag-guest sa isang talakayan sa social media. At doon nagsimula ang lahat. At nabanggit doon ni General Antonio Parladi na kumbaga parang sinasabi niya na mag-ingat itong si Lisa Soberano. Bagamat wala namang intensyon itong si General Parladi na takutin o takutin itong si Lisa Soberano, na sinasabi nga na karapatan ng sino mang mga kababaihan na magpahayag ng kanilang karapatan pambabae, kung kaya't hindi niya sinasabing si Lisa Soberano ay ilalagay sa red tagging, nilinaw po yan ni General Parladi. Subalit itong mga Makabayan Bloc na ito ay pumalag na ito, at isa na nga dyan sa pumalag ay itong si dating Congressman Colmenares, at sinabi nga nito na talagang delikado ang sinasabi ni General Parladi, kaugnay pa rin sa sinasabing red tagging na yan. Subalit hindi po ginawa ni General Parladi. At hindi lamang yan, ang sabi nga ni General Parladi ay marami siyang mga ebidensya na mag-uugnay sa mga Makabayan Bloc na sumusuporta ito sa CPP, NPA, NDF, kung kaya't nagbigay siya ng babala sa mga katulad halimbawa ni Lisa Soberano na yan, na huwag makipag-ugnayan o makipag-usap sa mga miyembro ng Gabriela na sinasabing di umano ay kabahagi ito ng CPP, NPA. So ang maganda rito, ay siguro dapat sagutin na lamang ni o rather tanggapin ni dating Congressman Nery Colmenares yung hamon ni General Antonio Parladi na mag-showdown sila, magdebate sila para malaman. At sinasabi ni General Parladi na marami siyang mga katibayan laban dito sa Makabayan Bloc na sinasabing mga kaalyado ito ng CPP-NPA. Panoorin nga natin itong pahayag ni Nery Colmenares. Nanindigan si National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o LTF-LCAC spokesperson Lieutenant General Antonio Parladi Jr. na bahagi ng intelligence work ng mga law enforcement unit ang pagsasagawa ng surveillance sa mga pinaghihinalaang sangkot sa iligal na aktibidad. Kaugnay nito, inamin ni Parladi na kasama sa kanilang minamanmanan ay si dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares. Pero bukod kay Colmenares, may iba pang mga grupo silang isinasa ilalim sa surveillance ng pamahalaan dahil sa pagiging supporter umano ang mga ito ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Umangal naman si Colmenares sa ginagawang surveillance sa kanya at iginiit na labag ito sa batas. Una muna, under Section 17 ng Anti-Terror Law,
nakalagay doon na ang surveillance ay dapat may court order. Tapos, penalized yan with 10 years imprisonment at nagsa-surveillance siya na walang court order. So, violation yung ginawa niya. O yan naman ho, mga kaibigan, panood naman po siguro ninyo yung pahayag ni dating Congressman Nery Colmenares na kung saan ay sa ating tingin dito ay sa halip na makipag-showdown itong si dating Congressman Nery Colmenares kay General Antonio Parlade Jr. para sagutin yung mga akusasyon sa kanila na sinasabing sila ay may kaugnayan sa CPP, NPA, NDF. Subalit ang lakas pa ng loob nito na magsalita na magdemanda na lamang si General Antonio Parlade. Ay dito natin nakita na talagang wala na rin masabi itong si Nery Colmenares na ito at hindi nila kayang sagutin ang hamon ni General Parlade. At kung ako nga tatanungin, no, bilang isang abogado, dating congressman ng Bayan Muna, at isang abogado ay maaari niyang tanggapin ang hamon ni General Parlade na magdebate sila at magpakitaan sila ng ebidensya dahil sinasabi nga ni General Antonio Parlade ay napakarami niyang mga ebidensya na mga magpapatunay, lalong-lalo na yung mga dating kasamahan, no? Mga dating kasamahan sa pakikibaka, no? Kasamahan ni nariyan si yung mga kasamahan ni Ella, no? Ella Colmenares, yung kapatid ng artistang si Angel Locsin, ay yan ang mga hawak ng mga ebidensya ni General Antonio Parlade na sinasabing nag-uugnay sa Makabayan Black na sila nga ay konektado sa CPP-NPA. So ngayon, at dahil dyan, panuorin naman natin itong pahayag naman ni Congressman itong si Congressman Franz Castro ng ACA Party List kung saan nga ay nagbigay din ito ng kanyang pahayag at pambabatikos sa Armed Forces of the Philippines, especially kay General Antonio Parlade. Panoorin natin ito. Talagang very dangerous, Christian. In fact, sinasabi dito, no, matataas na ranggo, di ba? High-ranking officers of the Communist Party of the Philippines, CPG, and directing. Di ba? Kami daw yung yung nagdi-direct doon sa armed force, armed component. The armed wing daw ng ng Communist Party of the Philippines. Wala daw kaming kahihiyan. Pinahihina daw namin ang gobyerno at ang demokrasya mismo. So, yun yung mga sinasabi dito. Tapos yung mga fake news pa about yung ginagawa daw namin na sinasabi namin sa Kongreso na kami daw ay ginagamit namin ang Kongreso para isulong daw yung kung ano-ano mga. So ganun yung ganun yung mga post na sinasabi dito. Tapos lahat ng mga post ng mga Makabayan Black ay nilalagyan nila ng mga fake news. So malaki ang epekto nito, no, especially threat to our life. So kami ngayon ay talagang nalagaan kasi marami ng mga aktivista, marami ng mga members of the progressive groups na pinatay doon sa mga red tagging, sa mga poster, or sa mga kung ano-anong mga branding sa mga aktivista. Kaya etong pinopokus ni Undersecretary Badoy sa amin, yung mga red tagging niya, terrorist tagging niya, talagang threat ito sa sa life namin, kahit pa sabihin niyang hindi ito threat kasi alam naman natin itong anti-terrorism law na vague ang pagkaka-defined ng terrorism ay talagang sinushoot kami dito itong si Undersecretary Badoy at saka nitong NTF-ELCAC. Okay, napanood naman po natin ang panayam kay Congressman Franz Castro ng ACA Party List kung saan ay sinabi nga nito na napakatindi umano ang mga pahayag ng mga militar, especially itong si PCOO Undersecretary Lorraine Badoy na kung saan nga
ay sinabi nito na yung red tagging na sinasabi ni Badoy ay napakadelikado sa kanilang pamumuhay, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga kamag-anak dahil marami na mga kasong mga pagpatay kung saan ang isang individual na mailagay sa red tagging ay basta na lamang namamatay. At dahil dyan sa pahayag na yan ni PCOO Undersecretary Lorraine Badoy ay maging ang pagdinig sa budget ng nasabing ahensya ng gobyerno, yung budget nila na mahigit sa 1.1 something billion ay hinarang ito ng mga Makabayan Black congressman at hindi nila pina-approve at na-suspend ang pagkaroon ng deliberasyon sa kanilang budget dahil nga tinutulan ito ng Makabayan Black congressman na hindi dapat mabigyan ng budget itong PCOO na ito na pinamumunuan ni Secretary Martin Andanar at si Undersecretary Lorraine Badoy na nagpahayag laban naman sa Makabayan Black na dapat daw ay wakasan na ang paggamit ng resources ng gobyerno, wakasan na ang pakikiapid sa CPP-NPA. So dito natin nakita na talagang may katwiran din naman itong si itong si Yusek Lorraine Badoy na tuligsahin ang mga miyembro ng CPP-NPA dahil nakita ni Badoy na maraming mga paglabag sa karapatang pantao. Subalit ang maraming paglabag sa karapatang pantao itong CPP-NPA. Subalit wala man lang silang nakikita na pagsaway o pagpuna sa ginagawa ng mga makakaliwang grupo, yung mga pan-rape, yung mga pagpatay at iba pang mga terroristic activities. Okay, dahil dyan ay panoorin naman po natin itong pahayag ni Yusek Lorraine Badoy ng PCOO. Napakalalim ng mga sugat ng ating bansa. Kailangan na natin maghilom, kailangan tanggalin na ito, di ba? Kailangan wakasan na natin ito. Lahat naman sila ganun ang sinasabi. Yan yung standard na lahat sila, si Zarate, si Gabriela, lahat ng CPP-NPA yan ang sasabihin. Pero ikaw tatanungin kita, do you denounce? Do you denounce yung karahasan na ginawa? I mean, in Congress, lahat sila sabihin na, yes, of course, di ba? Yes, Pero sila hindi. Paikot-ikot ko ano sinasabi, pero hindi nila gagawin, di ba? Why will you not denounce? Bakit hindi mo ikokondena ang dapat ikondena? Bakit mo hindi ikokondena ang panggagahasa ng mga babae at lalaki, mga menor, di ba? Mga babae na sumali sa NPA, ng mga commander na ginagaha. Ba't hindi mo ikokondena yon? Di ba? Ba't hindi mo ikokondena yung mga IP, mga katutubo nating kapatid na pinagpapatay? Bakit mo hindi ikokondena yung pagsusunog ng government at private property equipment? Ba't hindi mo ikokondena yon? Di ba napakadali nun? Sabihin mo lang, ikokondena ko, pero hindi nila sasabihin, di ba? Paikot-ikot. Bakit ka hindi bababa? Anong bababa sa 11? Sus Maria Jose, sobrang palusot. Ayan ho, napanood naman po natin ang pahayag ni Yusek Lorraine Badoy ng PCOO ay kung saan ay kinastigo nito ang mga miyembro ng Makabayan Black kung saan nga ay hindi man lang masaway ng mga ito ang mga ginagawang pang-rape at pang-abuso sa mga miyembro ng CPP-NPA. At dahil dyan, itong Gabriela na inaasahan natin na magtatanggol sa mga karapatang pantao. Alam naman natin ang Gabriela ay isang organisasyon o isang sektor ng mga kababaihan. Ang pagtatanggol sa mga kababaihan ay nariyan sila para labanan at tuligsahin ang mga pang-aabuso sa mga kababaihan. Pero napansin lamang natin dito, mga kaibigan, sa Gabriela na ito na pinamumunuan itong si Congresswoman Arlina Brosas na kung saan nga ay wala man lang tayong nadinig, nabalita na kanilang pagkundina sa mga pang-aabuso sa mga kababaihan, kung saan ay kapag
pagka ang issue ay laban kay Pangulong Duterte, ay laging naandyan. Kasi siguro sa isip nila, kung kukundinahin nila ang maliliit na issue katulad halimbawa ng pang-rape sa mga kababaihan, ay wala silang mapapala rito at walang makikitang pag-iingay dito kung sila magsasalita. Subalit kung ang mga pagpuna o pagkundina kay Pangulong Duterte ay dito sila kumikilos o talagang lumalabas. Tingnan na lamang natin itong Gabriela. No? Hindi naman natin ang Gabriela ay may tuturing nating legal sapagkat malinaw po sa 1987 Constitution na ang itinatag na party list group ay yan po'y nilikha ng batas ng 1987 Constitution at ang Gabriela ay nagre-represent sa mga kababaihan. Subalit, itong masasabi natin mga kaibigan, mukhang namimili ng kampihan itong Gabriela na ito, na pinamumunuan nga ni Congresswoman Arlene Brosas, kung saan maraming mga kasong pag-rape. Meron dyan yung 11 taong gulang na miyembro ng CPP-NPA na naghayag ng kanyang pagbulgar laban sa ginawang pang-aabuso sa kanya, pang-rape ng kasamaan niyang NPA, pero hindi po rito kumilos, hindi po rito nag-ingay ang Gabriela, no? Nariyan din po si yung artistang si Dines Sacornejo, mga kaibigan, na ito'y biktima rin ng pang-rape, no? Pang-rape at ang sinasabi nga, ang suspect dito o yung akusado ay si Bong Navarro. Subalit wala rin po tayo nakitang pagtuligsa o lumabas man lang itong Gabriela na ito, no? So yan ang ating pinupunto dito, pero ang pagbatikos sa gobyerno, ang pagbatikos kay Pangulong Duterte ay lagi silang nariyan, no? O kayong tatanungin, hindi po ba may nabalita na ba kayo na lumabas sila doon sa mga artista na rape? Nariyan din po si Sara Balabagan. Si Sara Balabagan ay biktima rin ng isang karahasan kung saan ay 17 taong gulang lamang ito nung ito'y umuwi galing ng Saudi Arabia dahil sa pagkakapatay niya sa kanyang amo na nagtangkang gumasa sa kanya, at dahil diyan siya binigyan ng tulong ng isang pilantropo na negosyante, siya na nakauwi sa pamamagitan ng blood money na ibinayad doon sa pamilya ng napatay na amo niya. At ang matindi rito, mga kaibigan, hindi rin lumabas itong Gabriela para ipagtanggol si Sara Balabagan na binuntis nga ni Arnold Clavio, na nakita natin dito ang pagmamalabis, ang panlalamang sa kahinaan ni Sara Balabagan, na kung saan mga panahon na yon ay 17 taong gulang lamang siya at hindi nga niya alam kung paano ang pamamasyal sa Manila o saan man, at namamasyal sila ni Arnold Clavio. Dito po natin nakita ang kahinaan ni Sara Balabagan, subalit iyon ay inabuso din naman ni Arnold Clavio. At wala rin tayong nabalitaan na lumabas itong Gabriela na ito, Hindi lamang yan, itong si Kat, yung pangalan nitong isa, si Kat Alano, Itong si Kat Alano ay isa rin itong na-rape din ito ng isang artistang nagngangalang Rhyme Bong, Rome, no? Na-rape din siya ng nasabing artista, pero wala din pong tayong nadinig o nakita na pagkilos o pagpuna itong Gabriela na ito na sinasabi nating tagapagtanggol ng mga kababaihan, karapatan ng mga kababaihan. Wala po tayong nakita mga pagtatanggol dito. Kaya masasabi natin dito ay dapat gumawa na lamang sila ng batas para sa kapakanan ng kanilang mga constituent o ng sambayanang Pilipino, dahil ang party list ay buong bansa po yan. Dapat gumawa sila ng mga batas para sa kapakanan ng taong bayan, Hindi lamang doon sa pagbatikos sa administrasyon, bagamat ay dapat batas ang kailangan. At sinasabi nga ni Yusek Lorena Badoy ay tigilan na, wakasan na ang paghaharing uri nitong mga
sabihin na natin mga miyembro ng CPP-NPA dahil sabi nga nila, lalo sinabi ni General Antonio Parlade, diyan magaling ang Makabayan Black sa pagre-recruit ng mga batang estudyante upang mabigyan nila ng mga pag-lecture, mga seminar kung paano siraan naman itong gobyerno sa pamamagitan ng kanilang marami silang grupo kung paano nila nare-recruit itong mga kabataan na ito na karamihan pa naman dyan ay nag-aaral sa mga kilalang universidad sa ating bansa, lalo na sa University of the Philippines. So yan lamang po ang ating issue. Kung bago po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share ang ating videos at subscribe ang Latigo News TV para lagi po kayong updated sa mga balita at mga videos na aming i-upload. Muli, magandang hapon, magandang gabi sa ating lahat. Ito pa rin yung kaibigan, ang iyong kakampi, Mar Batigas. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.